Idiniin na mga kasamahan sa RCBC Jupiter Makati branch si Maya Santos Deguito kaugnay ng $81 million money laundering scheme. Mula sa Senado, ito ang balita ni Rosalie Cos live. Magandang hapon, Rosalie. Magandang hapon, June. Sa pagpapatuloy ng ikalawang pagdinig ng Senado, isa sa mga kasamahan ni Maya Deguito sa RCBC Jupiter Makati branch ang nagsalaysay ng isang pangyayari noong February 5, 2016 kung kailan tila madidiin itong si Deguito sa controversial na $81 million money laundering scheme. Sa petsang ito, prinoseso umano ang withdrawal ng nasa 20 milyong pisong halaga ng cash mula sa account ni William Go sa Jupiter branch. Pagka-deliver ng cash center ng RCBC sa Jupiter branch ng 20 million pesos, isinakay umano nila ang pera sa sasakyan ni Deguito. Nilagay po sa box, binilang niya ulit, nilagay niya sa box, nilagay po sa room ni branch manager Maya Deguito. Okay. That time, si BM Maya po nasa labas po ng branch. I think she was talking to somebody, nasa cellphone. Tapos po, the messenger, Jovi Morales, naghanap po sila ng paper bag. Nilipat po nila yung pera sa paper bag. Then, si Jovi Morales po nag-load sa kotse ni Manager Maya Deguito. Sinabi rin ni Agarado sa pagdinig na kinausap pa ni Deguito ang mga kasamahan nito noong February 12 upang kumbinsihin sila at umano'y sinuhulan. And kung kasya na raw ba yung 5 million sa akin? Sa kabila ng series of recall of funds na nagmula sa head office ng RCBC noong February 9, pinili pa umano ni Deguito na ipagpatuloy ang $1 milyong na halagang transaksyon dahil sa umano'y banta sa buhay ni Deguito at ng kanyang pamilya. Mariin naman itong itinanggi ni Deguito sa pagdinig ng Senado. Naharap rin sa kaso si Angela Torres, ang assistant branch manager ni Deguito. She willingly volunteered and submitted her perjured affidavit to us. We do not trust her credibility. Naghain naman ng mosyon si Senador Juan Ponce Enrile sa Blue Ribbon Committee na ipakontempt na si Deguito dahil sa patuloy nitong pagtanggi na sumagot sa tanong ng panel at igiit ang isang executive session para sa kanya. Subalit kinalaunan, nagkasundo na ang Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng executive session para kay Deguito upang malaman kung kinakailangan bang isapubliko ang mga pahayag ni Deguito o banta nga ba ang mga magiging pahayag na ito sa pambansang seguridad. Pinahintulutan namang sumama sa executive session ang ambassador ng Bangladesh. Samantala, naungkat din ang pagkakatalaga kay Deguito sa RCBC Jupiter Makati branch sa halip na sa Fort Bonifacio branch bilang branch manager dahil umano sa isang valued customer at dealer ng expensive car na pinangalanang si Jason Go. June, hanggang sa mga oras na ito ay nasa loob ng chamber si Deguito kasama ang Senate Blue Ribbon Committee para nga sa isang executive session at nakaantabay tayo sa kung ano ba ang magiging resulta nitong pag-uusap-usap nila at mga tanong na hindi masagot ni Deguito sa harap ng mga kamera at sa harap ng publiko. June? Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa Senado.